So, ayan. Hi guys! We are here to do an unboxing video of my new coffee maker. Actually, it's an espresso maker. So, ito yung nakalagay sa box. Product name, Capsule Coffee Maker. Yan yung product size and made in China. Mura lang pagkakabili ko nito. Ano lang to, almost 2,000 pesos lang na coffee maker. Sabi ko, try ko lang kasi gusto ko ng another coffee maker na pwede kong iwan sa province. By the way, ito yung existing namin na espresso machine. Binili pa namin to noong 2015. So, 8 years na sa amin to, gamit na. And actually, gumagana pa rin to, wala namang problema except dun sa filter niya na once in a while kailangan palitan. And yun, medyo madumi lang kasi kagagamit ko lang at hindi ko pa siya nalilinis. So, yeah, tingnan natin kung kamusta yung physical appearance ng capsule coffee maker from Teijin compared sa DeLonghi. Okay, buksan na natin. So, sa loob, baliktad. May user manual. Anong language to? Hindi ko alam yung language niya. Pero, ayan. Hindi ko maintindihan. Wala yatang English dito. Wala ba talagang English? Anyway, hopefully madali lang tong i-operate, maintindihan. Next is the machine itself. So, ito yung package. Meron siyang cup. Ito yung pampress ng coffee. Ito yung filter. Another filter. Oh, okay. And, dito may lalagay yung pinaka-filter. Alam ko, pwede rin to sa mga Nespresso. Ayan. Kaya ito yung pinili ko eh. Kaya ito yung pinili ko kasi pwede rin siya sa mga Nespresso. Meron nga lang specific size ng capsule na po pwede. Okay, ito na yung machine. So, ayusin ko lang. Okay, so ito na siya yung machine side by side sa old espresso machine namin from DeLonghi. So, halos pareho sila ng design except sa, of course, yung mga buttons, mga functions ng DeLonghi nasa top. Ito naman sa Teijin ay nandito sa front. Tapos, nasa side din yung para sa water siguro to. And yung sa steam. Sa milk frother. Tapos, yung power button nasa side. Nasa side. Difference din na napansin ko ay ito, yung sa socket. Sa DeLonghi, ito yung socket niya. Tapos, ito naman yung sa Teijin. Yan. So, sige, try na natin to. Ayan. So, ito naman yung sa back. Halos pareho sila ng size ng water container. Ayan. So, ang una ko lang ginawa ay naglagay lang ako ng water dito sa container niya. Then, sinaksak ko dun sa outlet yung plug nitong espresso machine natin. Then, to. Pagka-on, yun, nag-blink siya. And, okay. So, next ay, lagay na tayo nito. Oops. Konti lang. Actually, nag-coffee na ako pero dahil excited ako na masubukan tong espresso machine natin. Coffee lang ulit. Pero one shot of espresso. Next step. Next step. Okay, testing na to. First try pa lang. So, pag open mo ng machine, magbiblink-blink pa ito. And once nag-stop na yung pagbiblink ng mga buttons sa taas ng machine, then it means it's ready. So,
So, ang ginamit kong filter ay yung for 2 cups. Just press that corresponding button na for 2 cups din. So, let's see kung makrema ba tong espresso na magagawa ng 2,000 peso na espresso machine from Lazada. Okay. Pwede. Ayos ah. Okay. So, sa milk naman tayo. So, ito na yung ating milk. May konti lang ako natira kanina. So, may konting-konti lang. Try lang naman. So, lipat na natin siya dito. And, teka, lap lang akong kamay. So, press mo lang ito pag lang pababa. Okay naman siya.